Dati, laging maaliwalas at puno ng pagmamahal ang kanilang bahay. Kahit papaano, iyon ang pinaniniwalaan ni Isabela. Ang dingding ay pininturahan ng maaliwalas na kulay cream. Ang mga kasangkapan ay inayos ng may mataas na panlasa at mula sa malaking bintana sa sala. Ang tanawin ng luntiang likod bahay ay laging bumabati. Ito ang maliit na paraiso na itinayo niya kasama si Ben, ang kanyang asawa. Isang paraiso na, sa loob ng 5 taon, ng kanilang kasal ay napakakatotoo. Ngunit kamakailan ay lumamig ang paraiso na iyon. Hindi mas mababa kaysa karaniwan ang air conditioner, ngunit ang hangin sa bahay ay tila sumusunod sa temperatura ng kanyang puso, na unti-unting nagyeyelo. Ang pagbabago ay hindi nangyari magdamag. Dumating ito, na gumagapang tulad ng ulap sa umaga, manipis at halos hindi nakikita. Hanggang sa isang araw, ay nalaman mong nakaharang na ang iyong buong paningin. Sa una, maliliit na bagay lang. Si Ben na karaniwang yayakap sa kanya pagdating sa bahay. Ngayon ay inilalagay lang ang kanyang briefcase sa sofa at dumiretso sa banyo. Sabi niya pagod siya. Nagpatong-patong ang trabaho sa opisina. Nauunawaan ito ni Isabela. Ang digital agency na sinimulan nila ay talagang umuusbong. At si Ben, bilang managing director, ay tiyak na may pinakamabigat na pasanin. Pagkatapos ay nagsimulang bumaba ang kanilang pag-uusap sa hapagkainan. Dati ay kaya nilang magpalipas ng oras sa pagtalakay ng kahit ano. Mula sa mga bagong mahirap na kliyente hanggang sa walang kwentang tsismis ng artista. Ngayon, ang hapagkainan ay madalas na puno ng tunog ng tinidor at kutsara na nagbabanggaan sa plato. Mas madalas na nakayuko si Ben. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono na nakalagay sa tabi ng kanyang plato. Kung magtanong si Isabela, ang sagot ay laging pareho. Ito ay isang mahalagang email mula sa isang kliyente. O, nagsasagot ako ng mga mensahe mula sa koponan. Muli, sinubukan ni Isabela na umunawa. Ang telepono mismo ay naging isang bagong hadlang sa pagitan nila. Dati, ang telepono ni Ben ay maaaring nakahiga kahit saan. Madalas pang ang ginagamit ito ni Isabela para tawagan ang sarili niyang telepono na nakasiksik kung saan. Ngayon, ang telepono ay hindi kailanman malayo sa abot ni Ben. Laging nakaharap pababa ang screen nito kapag nakalagay sa mesa. Naka-silent mode ang mga notification. Tanging ang may-ari lang ang nakakaramdam ng banayad na vibration. Kapag naliligo si Ben, sumasama ang telepono sa banyo, nakalagay sa tuyong lababo. Kapag natutulog siya, nasa ilalim ng kanyang unan ang telepono. Minsan ay sinubukan ni Isabela na magtanong ng pabiro. Ngayon ba'y mas mahalaga na ang telepono mo kaysa sa akin? Tumawa si Ben. Ngunit ang kanyang tawa ay tila walang laman. Huwag kang magsimula, Bel. Ito ay para sa ating negosyo. Maraming kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya rito. Ang sagot ay tila luhikal, ngunit naramdaman ng puso ni Isabela na may mali, mga lihim ng kumpanya. Hindi ba si Isabela ang finance director ng kumpanya? Lahat ng mahalagang data, lahat ng daloy ng pera, lahat ay nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ano pa bang sikreto ang hindi niya maaaring malaman? Ngunit, nilunok niya ang tanong na iyon. Ayaw niyang matawag na mapanukso o selosa. Nagtiwala siya kay Ben. Kahit papaano ay gusto niyang patuloy na magtiwala. Isang gabi sa weekend, nagluto si Isabela ng paboritong pagkain ni Ben. Inayos niya ang mesa na may kandila. Umaasang maibabalik ang kaunting init na nawala. Umuwi si Ben sa tamang oras na isang maliit na sorpresa. Ngumiti siya nang makita ang pagsisikap ni Isabela. At sandali ay gumaan ang pakiramdam ni Isabela. Siguro masyado lang siyang nag-iisip. Kumain sila habang nag-uusap ng magaan. Ngunit pagkatapos, nag-vibrate ang telepono ni Ben na nakalapag sa mesa. Umilaw sandali ang screen nito. Mabilis na kinuha ni Ben. Ibinaligtad at inilagay sa bulsa ng pantalon niya. Masyadong mabilis ang kanyang kilos. Masyadong depensiba. Sino? Tanong ni Isabela. Pilit na pinananatiling casual ang kanyang boses. Wala.
Grupong pang-opisina. Maikling sagot ni Ben. Pagkatapos ay inilipat niya ang usapan sa ibang paksa. Nang gabing iyon habang nakahiga sila sa kama, naramdaman ni Isabela ang napakalaking agwat sa pagitan nila. Nakatalikod si Ben at narinig ni Isabela ang kanyang hinlalaki na mabilis na gumagalaw sa screen ng telepono sa ilalim ng kumot. Walang tunog ng pagtatype. Tanging tahimik na pag-scroll. Hindi sumasagot ng email si Ben. Mayroon siyang ibang binabasa. Ang pagdududa na pilit niyang itinaboy ay lumago ngayon at naging isang malaking puno na ang mga ugat ay nakahawak sa kanyang puso. Gustong magtanong ni Isabela. Gusto niyang agawin ang telepono at humingi ng paliwanag, ngunit pinigilan siya ng takot. Ang takot na kung siya ay maghahanap, makakahanap siya ng isang bagay na sisira sa kanyang maliit na paraiso magpakailanman. Kaya tahimik lang siya. Ipinikit ang kanyang mga mata at nagkunwaring natutulog. Samantala sa tabi niya, ang kanyang asawa ay gumagawa ng ibang mundo na hindi niya kayang pasukin. Ang rurok ng lahat ng pagkabalisa ay dumating noong Martes ng gabi. Nasa banyo si Ben. Inayos ni Isabela ang kanilang kama. Nakahiga ang telepono ni Ben sa bedside table. Nagcha-charge. Biglang umilaw ang screen nito. Isang notification ng mensahe ang lumabas sa lock screen. Hindi sinasadya ni Isabela na sumilip. Napansin lang niya ito. Isang pangalan ang lumabas sa itaas na linya. Grace. Sa ilalim ng pangalan na iyon, ay may preview ng mensahe. Hindi malinaw na mabasa ni Isabela mula sa kanyang kinalalagyan. Ngunit ang nagpatigil ng kanyang dugo ay ang 3 emoji na sumunod sa pangalan na iyon. 3 pulang puso na emoji. Pakiramdam ni Isabela ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Grace. Sino si Grace? At bakit may 3 puso na emoji sa tabi ng kanyang pangalan? Nakatayo si Isabela, na parang estatwa, nakapako ang kanyang mga mata sa screen, na bumalik sa dilim pagkalipas ng ilang segundo. Huminto ang tunog ng tubig mula sa banyo. Mabilis na tumalikod si Isabela, nagkunwaring kumukuha ng maruming damit. Nang lumabas si Ben mula sa banyo, wala siyang nakitang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ngumiti si Isabela tulad ng dati. Nagtanong, "Gusto mo bang gawan kita ng mainit na tsaa, Ben?" Tumanggi si Ben. Sinabing direkta siyang matutulog dahil may pulong siya sa umaga kinabukasan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Isabela. Tahimik siyang nakahiga sa tabi ni Ben. Nakikinig sa regular na paghinga ng kanyang asawa. Ang kanyang isip ay nagmamadali. Ang pangalan na iyon, Grace, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Sinubukan niyang alalahanin. Nabanggit ba ni Ben ang pangalan na iyon? Katrabaho, kliyente. Ang pangalan ay tila hindi pamilyar sa kanya. Inisip niya ang lahat ng pagbabago sa saloobin ni Ben. Ang teleponong laging pinoprotektahan, ang mga walang lasa na pag-uusap, ang nakikitang agwat. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkaisa, na bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang larawan na matagal niyang tinanggihan na tingnan, ang tiwala na sinubukan niyang panatilihin, ay nabasag ngayon. Ang maliliit na basag na iyon ay kumalat sa buong ibabaw. At alam ni Isabela na ang paraiso na kanyang tinitirhan sa lahat ng oras ay isang marupok na greenhouse lamang, isang pindot pa, at lahat ay magkakahiwa-hiwalay. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi natakot si Isabela na malaman. Naramdaman lang niya ang pagkapagod. Pagod na magkunwari na maayos ang lahat. Alam niyang bukas, pagkaalis ni Ben papunta sa trabaho, sisimulan niyang hanapin ang mga sagot. Aalamin niya kung sino si Grace at bakit may 3 puso na emoji sa tabi ng pangalan nito. Malamig na marahil ang paraisong iyon. At kailangan ni Isabela malaman kung sino ang nagpatay ng apoy nito. Ang umaga ay tila kakaiba, pareho pa rin ang hangin. Sumisikat pa rin ang araw, mula sa parehong direksyon, ngunit nagbago ang paraan ng pagtingin ni Isabela sa kanyang mundo. Habang naghahanda si Ben para sa opisina, pinapanood siya ni Isabela sa isang bagong paraan. Hindi na lang niya pinagmamasdan ang kanyang asawa. Ini-inspeksyon niya.
Napansin niya ang suot na kamisa ni Ben. Ang amoy ng pabango na bahagyang naiiba sa karaniwan. Ang paraan ni Ben na iwasan ang kanyang titig. Nang magpaalam, bawat maliit na detalye ay naging isang data ngayon. Isang pahiwatig. Malamang late ako uuwi. May meeting sa bagong investor. Sabi ni Ben habang sinusuot ang kanyang sapatos. Sige, mag-ingat ka, sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Nang marinig ang tunog ng kotse ni Ben na lumalayo sa bakuran, hindi na nag-aksaya ng oras si Isabela. Hindi niya nilinis ang hapagkainan o hinugasan ang mga plato. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Binuksan ang kanyang laptop at umupo ng tuwid sa kanyang upuan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, halo ng takot, at isang malamig na determinasyon. Binuksan niya ang internet browser. Huminto sandali ang kanyang daliri sa keyboard. Pagkatapos, sa isang paghinga, in-type niya ang pangalan na iyon sa search bar ng social media. Grace. Daan-daan, maging libu-libong profile na may pangalang Grace ang lumabas. Medyo nawalan ng pag-asa si Isabela. Paano niya mahahanap ang tamang isa? Sinubukan niyang idagdag ang pangalan ng kanilang lungsod. Bumaba ang listahan, ngunit marami pa rin. Pagkatapos, ay may naalaala siya. Nabanggit minsan ni Ben ang pangalan ng isang law firm kung saan nakarehistro ang isa sa kanilang malalaking kliyente. Marahil ay doon nagtatrabaho si Grace. Idinagdag ni Isabela ang pangalan ng law firm sa kanyang paghahanap. At naroon nga siya. Larawan ng profile ng isang babae na may tiwalang ngiti, mahabang buhok, at perpektong make-up. Kinlik ni Isabela ang profile, hindi nakalock ang account. Isang malaking pagkakamali para sa isang kabit, mapait na naisip ni Isabela. Sinimulan ni Isabela ang pag-scroll pababa. Dahan-dahan gumalaw ang kanyang daliri. Sinuri ng kanyang mga mata ang bawat larawan, bawat teksto, bawat detalye. Mga larawan ng bakasyon, mga larawan kasama ang mga kaibigan, mga larawan ng pagkain sa mamahaling restaurant. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang makilala ni Isabela ang isang bagay. Isang larawan ni Grace na may hawak na napakamahal na designer bag. Naalala ni Isabela ng malinaw. 3 linggo na ang nakakaraan ay may malaking transaksyon sa kanilang shared credit card. Nang magtanong si Isabela, sinabi ni Ben, iyon ay bayad para bumili ng ilang bagong software para sa opisina. Bilang finance director, dapat ay alam ni Isabela kung may ganoong uri ng pagbili. Pero noong panahong iyon, ay tumangulang siya. Masyadong tamad para makipagtalo. Ngayon alam na niya na ang bagong software ay may balat na strap at kumikinang na gintong logo. Patuloy siyang nag-scroll ng isang larawan ni Grace sa isang marangyang restaurant sa tabing dagat. Ang petsa ng pag-upload ng larawan ay isang Sabado 2 sa buwan na ang nakakaraan. Ang araw na inamin ni Ben na kailangan niyang lumabas ng bayan para sa isang emergency meeting buong araw. Ipinadala pa nga ni Ben ang litrato ng isang bakanting meeting room, sinasabing hinihintay niya ang kliyente. Alam na ngayon ni Isabela na ang litrato ng meeting room ay maaaring kuha anumang oras. Siguro iyon ay lumang litrato na ipinadala ulit. Habang ang kanyang asawa ay nagkukunwaring nagtatrabaho ng husto, siya ay nag-enjoy ng hapunan na may tanawin ng paglubog ng araw kasama ang ibang babae. Bawat pag-scroll pababa ay parang bagong saksak ng kutsilyo sa kanyang puso. Isa-isa, nabunyag ang mga kasinungalingan ni Ben. Mga dahilan ng overtime, bigla ang business trip, weekend meeting. Lahat ng ito ngayon ay may masakit na visual na paliwanag. Hindi sinubukan ni Grace na itago ang anuman. Ipinagmalaki niya ang lahat ng regalo mula kay Ben, lahat ng lugar na kanilang pinuntahan, na parang ito ay isang nakaka-proud na tagumpay. Pagkatapos ay dumating si Isabela sa isang larawan na nagpatigil ng kanyang paghinga. Ang larawan ay na-upload mga isang buwan na ang nakakaraan. Nakaupo si Grace sa isang cafe na nakangiti sa kamera. Ngunit hindi si Grace ang pinagtutuunan ng pansin ni Isabela. Sa kanyang harapan sa mesa ay ang kamay ng isang lalaki na may hawak na tasa ng kape. Sa pulso ng lalaki ay nakasuot ang isang limited edition
na relo. Parehong-pareho ang relo na ibinigay ni Isabela kay Ben bilang regalo sa kanilang ika-4 na anibersaryo ng kasal. Kabisado ni Isabela ang bawat detalye ng relo na iyon dahil ilang buwan siyang naghahanap nito. Sa ilalim ng larawan, sumulat si Grace ng caption, "Ang pinakamahusay na kape ay ang tinatamasa kasama mo." Nagsimulang umakyat ang pagduduwal sa lalamunan ni Isabela. Hindi na lang ito hinala. Ito ay ebidensya. Isang malamig at hindi matutukoy na tunay na ebidensya. Patuloy siyang nag-scroll na parang pinaparusahan ang sarili. At pagkatapos ay natuklasan niya ang rurok. Isang larawan na na-upload 1 linggo na ang nakakaraan. Medyo malabo ang larawan. Kinunan mula sa mababang anggulo. Larawan ng likod ng isang lalaki na papalayo. Suot ng lalaki ang isang asul na kamiseta. Nalubos na kilala ni Isabela. Ang kamisa nakakaplansya lang niya. 2 araw bago na-upload ang larawan. Ang kanyang postura, ang kanyang lakad, lahat ay kay Ben. At ang caption sa ilalim ng larawan ay sumira sa natitirang pag-asa na maaaring naroroon pa. Sinasalubong ang ating magandang kinabukasan. Ang kinabukasan ng babaeng ito ay hindi lamang nakikipagrelasyon sa kanyang asawa, nagpaplano siya ng isang kinabukasan. Isang kinabukasan na nangangahulugang walang lugar para kay Isabela doon. Umupo si Isabela sa kanyang upuan. Hindi siya umiiyak. Pakiramdam niya ay tuyo na ang kanyang luha. Ang naroroon lamang ay isang malaking kawalan. Para bang may kumuha ng lahat ng laman ng kanyang tiyan. Tiningnan niya ang screen ng laptop sa nakangiting mukha ni Grace at naramdaman ang galit na nagsisimulang umapoy sa kawalan sa medyo nanginginig na kamay. Binuksan ni Isabela ang spreadsheet application. Gumawa siya ng 2 column. Sa unang column isinulat niya ang mga kasinungalingan ni Ben. Sa pangalawang column, ang ebidensya mula kay Grace. Isa-isa niyang sinimulang punan ang talahanayan. Overtime Project X, Hulyo 15. Sa susunod na column, idinikit niya ang link sa larawan ni Grace sa seaside restaurant sa parehong petsa. Business trip sa Baguio. Agosto, 3-4. Sa susunod na column idinikit niya ang link sa ilang larawan ni Grace sa isang villa sa Baguio sa parehong petsa. Bayad sa pag-upgrade ng server ng opisina. Agosto 20. Sa susunod na column, idinikit niya ang link sa larawan ni Grace na may bagong designer bag. Patuloy niya itong ginawa ng halos 1 oras. Humaba ang talahanayan. Naging isang maayos na dokumento ng pagtataksil ng kanyang asawa. Bawat linya ay patunay ng kanyang katangahan sa pagtitiwala. Ang bawat cell ay isang sampal sa kanyang mukha. Matapos, inayos ni Isabela ang kanyang trabaho. Pakiramdam niya ay isang auditor na sumusuri ng mga libro na puno ng panloloko. At iyon nga ang nangyari. Ang kanyang kasal ay isang kumpanya na nalulugi. At ang kanyang asawa ay naglustay ng lahat ng kanilang emosyonal na asset. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang katahimikan sa opisina ay tila nakakabingi. Hindi na siya nasasaktan. Ang sakit na iyon ay nagbago at naging ibang bagay. Isang bagay na mas matalim, mas malamig, at mas nakatuon. Hindi niya sisirain ang mga bagay o tatawagan si Ben habang sumisigaw. Masyadong madali iyon. Magbibigay iyon ng kasiyahan sa kanila. Si Isabela ang finance director. Sanay siyang mag-isip gamit ang numero. Gamit ang diskarte. Gamit ang mga kahihinatnan. Kung si Ben at Grace ay nagtatayo ng kanilang maliwanag na kinabukasan. Kung gayon, tiyak na kailangan nila ng kapital. At alam na alam ni Isabela kung nasaan ang kapital na iyon. Ang kapital na iyon ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Dumating lang ang ideyang iyon. Isang ideya na ipinanganak mula sa pinakamalalim na sakit ay nagbago ngayon. At naging isang plano. Kung gusto nilang maglaro, kung gayon titiyakin ni Isabela na siya ang magtatakda ng mga patakaran ng laro, hindi siya magiging isang biktima na umiiyak sa sulok. Siya ay magiging isang manlalaro na magpapabago ng sitwasyon. Tumayo siya. Naglakad patungo sa kusina. At sa wakas, ay uminom ng isang baso ng tubig. Pakiramdam niya ay tuyo ang kanyang lalamunan.
Nang makita niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ng bintana, nakita niya ang ibang babae. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkalito o kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mapanganib na katahimikan. Ang notification mula sa social media ay hindi na lang isang notification, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At kakapasiya lang ni Isabela na tanggapin ang hamon. Ilang araw ang lumipas sa isang kakaibang ulap. Ginagawa ni Isabela ang kanyang routine, tulad ng isang robot. Gumigising sa umaga. Naghahanda ng almusal, na halos hindi ginagalaw ni Ben. Pumupunta sa opisina na tila dayuhan. Pagkatapos ay umuuwi sa isang malamig na bahay. Sila ni Ben ay tulad ng dalawang estranghero na nagkataong nakatira sa ilalim ng isang bubong. Nag-uusap lang sila kung kailangan. Nagpapalitan ng impormasyon, kung kinakailangan tulad ng schedule ng pagbabayad ng bill o kung kailan darating ang hardinero. Hindi na nagtatanong si Isabela kung anong oras uuwi si Ben. Wala siyang pakialam. Sa kanyang isip, patuloy na iniikot ni Isabela ang mga larawan mula sa social media account ni Grace. Kabisado niya ang bawat ngiti nito, bawat bagong bag, bawat mayabang na caption nito. Inihambing niya ang mga petsa sa mga post na iyon sa kalendaryo sa kanyang telepono. Inihahambing ang mga ito sa mga kasinungalingan ni Ben. Ang bawat pagtutugma ay isang kumpirmasyon, isang pako na mas malalim na ipinako sa kabaong ng kanilang kasal. Naging tahimik siyang tagamasid. Nakita niya si Ben na mas madalas ngumiti sa screen ng kanyang telepono kaysa sa kanya. Narinig niyang tumawa. Nang bahagya si Ben, habang nakikipagpalitan ng mensahe sa isang tao sa hating gabi, iniisip na tulog na si Isabela. Ipinikit lamang ni Isabela ang kanyang mga mata. Nang mas mahigpit, itinatago ang lahat ng obserbasyon na iyon sa isang mental na folder na pinangalanan niyang pagtataksil. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya sa lahat ng ebidensyang iyon, ngunit patuloy niya itong kinokolekta. Pagkatapos, isang Huwebes ng hapon, habang sinisikap ni Isabela na mag-focus sa kanyang financial report sa kanyang laptop, isang message notification ang lumabas sa screen ng kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Karaniwan ay balewalain ito ni Isabela. Iniisip na spam message o online loan offer. Ngunit sa pagkakataong ito, isang masamang pakiramdam ang nagtulak sa kanya na hawakan ang telepono. Binuksan niya ang mensahe, 2 salita lamang. Hi, Ate Isabela. Tumigil saglit ang kanyang puso. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit alam niya na kahit papaano, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Nanginig ang kanyang daliri. Nang mag-type ng sagot. Sino ito? Halos agad-agad ang sagot. Ako si Grace. Nanlamig ang dugo ni Isabela. Kaya, hindi lang nasiyahan ang babae na agawin ang kanyang asawa. Ngayon ay dumating siya ng direkta sa kanya. Pumasok sa kanyang pribadong espasyo sa pamamagitan ng screen ng telepono. Para saan? Para magpaimbabaw. Para pahirapan siya ng higit pa. Tiningnan ni Isabela ang pangalan. At pagkatapos ay nag-type ng maikling sagot. Ano ang kailangan mo? Lumabas ang bubble na nagpapahiwatig na nagtatype si Grace. Pagkatapos ay nawala, pagkatapos ay lumabas ulit. Para bang pinipili ng babae ang pinakawasto, pinakamatalim na salita para umatake. Pagkatapos ay dumating ang isang mensahe. Hindi teksto, kundi isang larawan. Ipinakita ng larawan si Grace na nakaupo sa isang napakamarangya at steril na silid. Nakasuot siya ng malinis na puting bathrobe at may hair cap sa kanyang ulo. Ngumiti siya ng malapad sa kamera. Ang pinaka-nakakainis na ngiti ng tagumpay na nakita ni Isabela. Sa background ay makikita ang ilang modernong kagamitang medikal at ang maliwanag na ilaw ng operating lamp. Sa ilalim ng larawan, muling lumabas ang isang text message. Sa pinakamahusay na beauty clinic sa bayan. Naghahanda upang maging mas perpekto para kay Ben. Hindi sumagot si Isabela. Tiningnan lang niya ang larawan. Kaya ito ang ultimate goal. Hindi sapat na agawin si Ben. Gusto rin ni Grace na burahin ang lahat ng bakas niya sa pamamagitan ng pagiging mas mahusay, mas maganda, mas perpekto, na para bang nababasa ang katahimikan ni Isabela. Nagpadala ulit si Grace ng mensahe. Sabi ni Ben, nagsawa na raw siya makita ang laging pareho. Sabi niya,
Mabait ka raw, pero hindi raw maganda ang hitsura mo. Mukha kang boring. Kaya raw siya mag-i-invest para sa future niya. At ako raw yun. Bawat salita sa mensahe ay parang sampal. Kaya hindi lang nagloloko si Ben, sinisiraan din niya si Isabela sa babaeng iyon. Ginawa niyang dahilan ang hitsura ni Isabela, na hindi naman naging problema, para bigyang katuwiran ang kanyang pagtataksil. Tiningnan ni Isabela ang kanyang sariling profile picture sa messaging app, isang mukha na walang makeup, na may bahagyang pagod na ngiti. Ang parehong mukha na laging sinasabi ni Ben na mahal niya kung ano siya. Lumabas na isa rin itong kasinungalingan. Hindi pa tapos si Grace. Patuloy na dumating ang kanyang mga mensahe. Para siyang nag-enjoy sa kanyang monologo ng tagumpay. Lahat ng ito ay regalo mula kay Ben. Mahal na mahal ang operasyon. Pero sabi niya, okay lang. Sabi niya, para sa isang babaeng kasing ganda ko, sulit ang anumang presyo. Malapit na. Lahat ng bahagi ng mukha ko ay magiging perpekto. Mas matangos na ilong, mas matalas na panga, mas makinis na balat. Hindi na makapaghintay si Ben na makita ang resulta, sabi niya. Gusto niya ng kasama, na maipagmamalaki niya sa harap ng kanyang mga kaibigan, na ang hitsura ay kapantay ng kanyang tagumpay, hindi tulad ng ordinaryong asawang bahay. Kaya maghanda ka ate, maghanda kang makita ang na-upgrade na bersyon ng babaeng mahal ng asawa mo. Hindi tulad mo. Ang mukha mo ay ganoon pa rin dati pa. Ang huling mensahe ay ang rurok. Isang insulto tungkol sa kanyang mukha. Tungkol sa kanyang hitsura na ganoong pa rin. Isang bagay na napaka-personal. Napaka-fundamental. Sa lahat ng panahong ito, marahil ay hindi naramdaman ni Isabela na kasing ganda siya ng isang modelo. Ngunit hindi niya kailanman naramdaman na pangit siya. Naramdaman niyang sapat siya. Inaalagaan niya ang kanyang sarili. Pinananatili niya ang kanyang kalinisan. Komportable siya sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ang lahat ng kanyang tiwala sa sarili ay nawasak sa loob ng ilang segundo ng mensahe mula sa isang babae na hindi pa niya nakikita, at ang masakit pa ay ang pagkaunawa na ang lahat ng mga insulto na iyon ay nagmula sa kanyang sariling asawa. Si Grace ay tagapaghatid lamang ng mensahe. Si Ben ang pinagmulan, ang lalaking natutulog sa tabi niya tuwing gabi. Ang lalaking nangako na mamahalin siya sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, ay lihim na itinuring siyang isang lumang produkto na kailangang palitan. Inilapag ni Isabela ang kanyang telepono sa mesa. Umiilaw pa rin ang screen nito na nagpapakita ng mayabang na mukha ni Grace. Hindi na siya nakaramdam ng sakit. Nawala ang matalas at nakatutusok na sakit na iyon. Ang pumalit ay ibang bagay. Isang bagay na malamig, walang laman, at napakatahimik, na parabang ang bagyo ng emosyon sa kanyang loob ay lumipas na, nag-iiwan ng tahimik at patag na tanawin. Sa katahimikan na iyon, isang desisyon ang nabuo, hindi isang emosyonal at padalos-dalos na desisyon, kundi isang lohikal na desisyon na ipinanganak mula sa malamig na kalkulasyon. Tama si Grace. Nag-i-invest si Ben para sa kanyang kinabukasan, at ginagamit niya ang pera ng kumpanya, ang pera nilang dalawa, para gawin ito. Ang mamahaling plastic surgery, isang investment. Tiningnan ni Isabela ang kanyang laptop. Sa bukas na financial report, mas totoo at mas mapagkakatiwalaan ang mga numero kaysa sa anumang pangako ng kasal. Si Isabela ang finance director. Siya ang tagapagtanggol ng lahat ng kanilang ari-arian. At sa ngayon, may isang magnanakaw na sumusubok na looban ang kanilang kaban. Hindi niya ito papayagan. Ang sakit ng kanyang puso, dahil sa pagiging hinamak na pangit, ay hindi nagpapaiyak sa kanya o nagpapaganti ng mensahe kay Grace ng mga pagmumura. Ang sakit na iyon ay nagbago at naging gasolina. Gasolina para sa isang plano na nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Isang plano na hindi lamang pipigil kay Grace, kundi magpapabayad din kay Ben sa bawat kasinungalingan at pang-iinsulto. Napakatatag ng kanyang kamay. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang screenshot ng buong pag-uusap nila ni Grace, kasama ang larawan mula sa beauty clinic. Inilagay niya ito sa isang secure na folder. Pagkatapos ay ni-block niya ang numero ni Grace
at binura ang history ng pag-uusap na parang walang nangyari. Tumayo siya. Naglakad patungo sa malaking salamin sa sulok ng silid. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay hindi kasing nipis ni Grace. Ang kanyang ilong ay hindi kasing tangos ng kay Grace. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bagong bagay. Hindi na ito ang tingin ng isang nasaktang asawa, kundi ang tingin ng isang stratehista na nagpaplano ng susunod na hakbang. Ang mukha ay ganoon pa rin. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Isang payat na ngiti na walang init ang lumabas sa kanyang mga labi. Titingnan natin kung sino ang mukha na talagang magbabago pagkatapos nito. Nang gabing matanggap ang mensahe mula kay Grace, mahimbing na natulog si Isabela. Ito ang pinakamahimbing na tulog na naranasan niya sa loob ng ilang buwan. Wala nang pagkabalisa, wala nang bangungot, na para bang sa pagdating ng katiyakan ng pagtataksil, na wala ang pasanin sa kanyang mga balikat. Hindi na siya lumalaban para iligtas ang kanyang kasal. Ngayon ay lumalaban siya para iligtas ang kanyang sarili. Kinabukasan ng umaga, nang umalis na si Ben para magtrabaho. Hindi agad binuksan ni Isabela ang kanyang laptop para sa kanyang regular na gawain. Naglakad siya patungo sa kusina. Nagtimpla ng isang tasa ng matapang na kape na walang asukal at dinala ito sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang upuan, dahan-dahang humigop ng kape at hinayaan ang kanyang isip na gumana. Kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. Ang pamumuhunan para sa kinabukasan na binanggit ni Grace na pinondohan ni Ben ay tiyak na nag-iwan ng digital trail. Bilang finance director, alam ni Isabela kung saan eksaktong maghahanap. Binuksan niya ang software ng accounting ng kumpanya. Agad na sinuri ng kanyang mga mata ang cash flow statement para sa huling 3 buwan. Binaliwala niya ang mga regular na transaksyon tulad ng pagbabayad ng sahod, bills ng vendor, o operating expenses. Naghanap siya ng mga anomalya, isang malaking transaksyon na hindi karaniwan, at naroon iyon. Mga 2 linggo na ang nakaraan. Isang napakalaking transfer out na nagkakahalaga ng $5,000. Isang halaga na sapat upang makabili ng isang maliit na apartment o, sa kasong ito, isang bagong mukha. Sa description column ng transaksyon, isinulat ni Ben, unang bayad para sa investment sa ari-arian sa Tagaytay. Kumunot ang noo ni Isabela. Real estate investment. Kailan pa sila nagplano na mamuhunan sa real estate sa Tagaytay? Lahat ng malalaking plano sa investment ng kumpanya ay laging pinag-uusapan kasama niya. Ito ay isang transaksyon na ginawa ni Ben ng unilateral. Ito ang pinakamalaking red flag. Kinlik niya ang detalye ng transaksyon. Ang pondo ay inilipat sa account ng isang kumpanya na tinatawag na Golden Harvest Holdings. Kinopya ni Isabela ang pangalan ng kumpanya at inilagay sa search engine. Halos wala siyang nakita. Walang opisyal na website, walang record ng proyekto. Ang naroroon lamang ay ang data ng rehistrasyon ng kumpanya na nagpapakita na ang kumpanya ay itinatag lamang 6 na buwan na ang nakakaraan na may minimum na paid-up capital. Ang address ng opisina ay isang generic na commercial space sa labas ng Metro Manila. Hindi ito isang kumpanya ng real estate. Ito ay isang shell company. Isang entity na nilikha lamang upang itago at ipamahagi ang pondo ng palihim. Hindi namumuhunan si Ben. Naglulustay siya ng pera ng kumpanya. Ang pera ni Isabela. Malamig na ang kape sa kanyang tasa. Ngunit hindi ito napansin ni Isabela. Nasa kanya na ngayon ang lahat ng kailangan niya. Patunay ng pangangalo niya mula sa social media. Pag-amin mula sa kabit. At ngayon ay patunay ng paglustay ng pondo. Kumpleto na ang mga piraso ng puzzle. Ang susunod na hakbang ang pinakamahalaga. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, tahimik, at legal. Hindi niya basta-basta haharapin si Ben. Magdadahilan si Ben. Magsisinungaling. At maaaring baluktutin ang katotohanan. Aakusahan siyang paranoid. Hindi bibigyan ni Isabela ng pagkakataong iyon. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ng kanilang pamilyang abogado. Isang matalino at nasa edad ng lalaki na kilala niya simula pagkabata. Hello, Tito Alingasa.
Si Isabela po ito. Isabela, kumusta ka? Bihira kang tumawag. Ang sagot ng magiliw na boses sa kabilang linya. Okay lang po ako, tito. Sorry po sa abala. Kailangan ko ng legal na konsultasyon. Napaka-urgent at napaka-kumpidensyal. Ang seryosong tono ng boses ni Isabela ay agad na naunawaan ng abogado. Pumunta ka sa opisina ko mamayang tanghali. Buburahin ko ang aking schedule. Nang tanghali, nakaupo si Isabela sa harap ni Tito Alingasa. Sa mesa sa pagitan nila ay nakalapag ang isang tablet, mahinahon at walang emosyon. Ipinaliwanag ni Isabela ang lahat. Ipinakita niya ang social media profile ni Grace. Ipinakita niya ang mga screenshot ng nakakainsultong pag-uusap. At huli, ipinakita niya ang data ng ilabang libong-libong na transaksyon sa Shell Company. Maingat na nakinig si Tito Alingasa. Seryoso ang kanyang mukha. Sinuri niya ang lahat ng ebidensya na iniharap ni Isabela. Matapos magsalita si Isabela, huminga siya ng malalim. Isabela, hindi lang ito usapin ng pangangalunya. Ito ay corporate criminal matter na si Ben, bilang managing director, ay inabuso ang kanyang autoridad at inilabas ang mga assets ng kumpanya para sa personal na kapakinabangan. Ang iyong posisyon bilang finance director ay napakalakas dito. Ano ang dapat kong gawin, Tito? Tanong ni Isabela. Sa batas, sabi ni Tito Alingasa, mayroon kang fiduciary duty na protektahan ang mga asset ng kumpanya. Kung alam mong may maling paggamit at hinayaan mo ito, maari kang ituring na kasabwat. Kaya, ang iyong pagkilos para masiguro ang mga pondo ng kumpanya ay ang tamang hakbang at justifiable sa legal na paraan. Ipinaliwanag ng abogado ang kanyang plano. Una, dapat agad na i-freeze ni Isabela ang pangunahing operational account ng kumpanya upang maiwasan si Ben na gumawa ng karagdagang pag-withdraw. Pangalawa, dapat ilipat ni Isabela ang lahat ng natitirang liquid funds ng kumpanya sa isang bagong secure na account na siya lamang ang makaka-access. Sa opisyal na dahilan, bigla ang internal audit dahil sa hinalang paglustay ng pondo. Magagawa lahat ito ni Isabela ng unilateral batay sa kanyang posisyon. Kailan ko dapat gawin? Tanong ni Isabela. Kailan mo gusto na huminto ito? Balik tanong ni Tito Alingasa. Naalala ni Isabela ang mensahe ni Grace. Maghanda ka na makita ang na-upgrade na bersyon. Naalala niya ang larawan sa beauty clinic. Tiyak na nakatakda ang operasyon sa malapit na hinaharap. Siguro bukas, siguro sa susunod na araw, kailangan niyang kumilos bago magbunga ang pamumuhunan ni Ben. Sa lalong madaling panahon, Tito, kung maaari, bukas ng umaga. Sagot ni Isabela, ng buong pagpapasya. Tumango si Tito Alingasa. Sige, ihahanda ko ang lahat ng kinakailangang autorisasyon at legal na dokumento para sa iyo. Bukas ng umaga, magkikita tayo sa bangko. Tapusin na natin ito. Nang umalis si Isabela sa opisina ng abogado, naramdaman niya na isang napakalaking pasanin ang nabuhat mula sa kanyang mga balikat. Ang ulap ng pagkalito at sakit ng puso ay naglaho. Pinalitan ng kalinawan ng layunin. Mayroon na siyang plano, mayroon ng legal na batayan, at may kapangyarihan upang isakatuparan ito. Hindi siya naghihiganti dahil sa selos. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang finance director. Inililigtas niya ang kanyang kumpanya mula sa isang tiwaling direktor. Kinukuha niya muli ang karapatan niya. Ang katotohanan na ang aksyon na ito ay sabay-sabay nasisira sa mga plano ng kanyang asawa sa kanyang kabit para sa maliwanag na kinabukasan. Iyon ay isang napakasarap na bonus. Nang gabing iyon, nang umuwi si Ben, sinalubong siya ni Isabela tulad ng dati. Nagtanong pa nga siya tungkol sa pulong kay Ben sa bagong investor kahapon. Sagot ni Ben nang may sigla, nagkukwento ng mga komplikadong kasinungalingan tungkol sa malalaking oportunidad sa negosyo. Nakinig lang si Isabela at tumango ng bahagya sa kanyang mukha. Hindi napansin ni Ben ang malamig na tingin ng kanyang asawa. Hindi niya alam na sa harap niya ay hindi na isang inosenteng asawa, kundi isang tagapagpatupad na naghihintay sa madaling araw
upang isakatuparan ang kanyang hatol. Hindi niya alam na ang kanilang maliit na peking paraiso ay malapit nang harapin ang araw ng paghuhukom, at ang paghuhukom na iyon ay manggagaling sa babaeng nagbubuhos ng tsaa para sa kanya. Sumisikat ang araw sa silangan, ngunit gising na si Isabela. Hindi niya kailangan ng alarm para gisingin siya. Isang panloob na makina na pinapatakbo ng layunin ngayon ang nagtatakda ng ritmo ng kanyang buhay. Bumangon siya mula sa kama, gumalaw ng walang ingay, upang hindi magising si Ben na mahimbing na natutulog. Sa kanyang pagtulog, ngumiti si Ben. Marahil ay nangangarap ng kanyang maliwanag na kinabukasan. Tiningnan siya ni Isabela sandali. Nang walang puot o pagmamahal, ang naroon lamang ay isang pakiramdam ng pagiging dayuhan. Na para bang nakatingin sa isang taong hindi niya kailanman nakilala. Maingat niyang pinili ang kanyang damit. Hindi isang magandang damit o blusa na karaniwan niyang sinusuot. Ngayon, pinili niya ang isang dark blue na pantalon suit na ipinares sa isang malinis na puting blusa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos sa likod. Manipis ang kanyang makeup upang bigyang diin lamang ang pagiging matatag sa kanyang mukha. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang tumitingin pabalik ay si Isabela, ang finance director. Hindi si Isabela, ang asawa. Nagising si Ben habang nagtitimpla ng kape si Isabela. Tila napakasigla niya ngayong umaga. Masaya niyang binati si Isabela. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Magandang umaga, mahal. Wow! Ang ganda ng ayos mo. May mahalaga bang meeting? Tanong niya habang kumukuha ng tinapay. Oo, may mahalagang bagay sa bangko. Maikling sagot ni Isabela. Oh, mabuti naman. May pulong din ako buong araw ngayon. Kasama ang isang kliyente na investor. Malamang na gabi na ako makauwi. Wag mo na akong hintayin, ha? Sabi ni Ben. Kumikinang ang kanyang mga mata. Itinatago ang kasinungalingan na napakalinaw para kay Isabela. Ang kliyente na investor ay malamang na naghahanda na sa beauty clinic. Okay, iyon lang ang sagot ni Isabela. Matapos umalis si Ben sa kotse, na ang monthly amortization ay binabayaran mula sa account ng kumpanya, umupo sandali si Isabela sa hapagkainan. Tahimik niyang inubos ang kanyang kape. Sinuri niya ang kanyang bag. Tinitiyak na ang lahat ng dokumento na inihanda ni Tito Alingasa ay naroroon. Mga autorisasyon, kopya ng corporate charter na nagpapakita ng kanyang posisyon, at paunang ebidensya ng paglustay ng pondo na kanyang naprint. Kumpleto ang lahat. 9:00 ng umaga. Nagmaneho siya papunta sa pangunahing sangay ng bangko, kung saan nakarehistro ang account ng kanilang kumpanya. Abala ang mga kalsada ng syudad tulad ng dati. Nagmamadali ang mga tao upang simulan ang kanilang araw. Ngunit sa loob ng kanyang kotse, napakatahimik ni Isabela. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Ginagawa lamang niya ang isang pamamaraan, isang audit na matagal nang dapat gawin. Si Tito Alingasa ay naghihintay na sa kanya sa labi ng bangko. Nagbigay ang abogado ng isang nakapapawing loob na tango. Handa ka na ba, Bel? Handa na po, Tito. Pumasok sila sa tahimik at may aircon na priority banking room. Sinalubong sila ng isang manager na nakakakilala kay Isabela bilang isang pangunahing business client at pinaupo sila sa isang pribadong silid. Ano ang maitutulong ko sa inyo, Be? Isabela? Magalang na tanong ng manager. Inilapag ni Isabela ang kanyang bag sa mesa. Kinuha ang folder na naglalaman ng mga dokumento at maayos na inilagay ang mga ito sa harap ng manager. Magandang umaga po, sir. Narito ako bilang finance director ng Golden Harvest Digital. Kasama ko po ang aking abogado, si Ginoong Alingasa. Sinimulan ni Isabela. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Mayroon akong matinding dahilan para paniwalaan na nagkaroon ng maling paggamit ng mga assets ng kumpanya ng Managing Director, Ginoong Ben Arias Satya, para sa personal na kapakinabangan. Ang magiliw na mukha ng manager ay naging seryoso. Tiningnan niya si Tito Alingasa na tumango lamang bilang kumpirmasyon
Sa batayan ng aking tungkulin na protektahan ang mga asset ng kumpanya, patuloy ni Isabela, hinihiling ko sa bangko na gawin ang dalawang bagay ngayon. Una, i-freeze ang lahat ng account sa pangalan ng kumpanya at lahat ng corporate credit card na konektado dito, agad-agad. Pangalawa, ilipat ang lahat ng liquid balance mula sa mga account na iyon sa isang bagong account ng kumpanya. Handa na ang lahat ng dokumento para sa pagbubukas ng bagong account. Tila nagulat ang manager, ngunit nanatiling propesyonal. Paumanhin, bebe. Isabela. Napakaseryoso ng kahilingan na ito. Alam ba ito ni Ginoong Ben? Dahil hindi niya alam ginagawa ko ito. Mahinahong sagot ni Isabela. Ito ay isang preventative measure upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi ng kumpanya. Habang naghahanda kami ng isang komprehensibong internal audit, ang lahat ng legal na batayan ay nasa dokumento na hawak ng aking abogado. Lumapit si Tito Alingasa at ibinigay ang isang tumpok ng dokumento sa manager. Maingat na sinuri ng manager ang mga ito. Gumalaw ang kanyang mga mata. Mula sa isang probisyon, patungo sa isa pa. Binasa niya ang sulat mula kay Tito Alingasa na nagpapaliwanag ng legal na batayan ng pagkilos ni Isabela. Sinuri niya ang kopya ng corporate charter na malinaw na nagsasaad ng autoridad ni Isabela sa pananalapi ng kumpanya. Pagkalipas ng ilang mahabang minuto, kinuha ng manager ang telepono at mahina ang boses na nakipag-usap sa legal department ng bangko. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, binasa ang ilang bahagi ng dokumento, naghihintay sina Isabela at Tito Alingasa ng matiyaga. Sa wakas ay ibinaba ng manager ang telepono. Tiningnan niya si Isabela ng may kakaibang tingin. Puno ng paggalang. Sige, be. Isabela, ipoproseso namin ang iyong kahilingan. Halos 2 oras ang proseso. Kinailangan ni Isabela na pumirma ng napakaraming porma. Porma para sa pagsasara ng account. Porma para sa pag-freeze ng card. Porma para sa pagbubukas ng bagong account. Porma para sa paglilipat ng pondo. Naramdaman niyang pagod ang kanyang daliri. Ngunit pinirmahan niya ang bawat pahina ng may matatag na kumpas. Ang pinakamatinding sandali ay nang ibinalik ng manager ang monitor ng kanyang computer sa direksyon ni Isabela. Naroon ang huling balanse ng lumang account ng kanilang kumpanya. Isang numero na may maraming zero sa likuran nito. Ipoproseso namin ang paglilipat ngayon, ma'am. Sa ilang pag-click, isinagawa ng manager ang paglipat, kumikislap sandali ang screen. Pagkatapos ay ipinakita ang page ng bagong account sa pangalan ng kumpanya kung saan si Isabela ang nag-iisang autorisadong pumirma. Ang balanse sa bagong account ay pareho na ngayon sa numerong nakita niya kanina. Samantala, kung may mag-check ng lumang account, ang balanse nito ngayon ay 0. Tapos na po, bebe. Isabela? Sabi ng manager. Naramdaman ni Isabela ang isang mahabang hininga na lumabas mula sa kanyang baga. Isang hininga na hindi niya napansin, na pinipigilan niya. Salamat po, sir, sabi niya, bago umalis. Gumawa pa ng isang bagay si Isabela. Hiniling niya na isara ang kanilang or joint savings account. Kinuha niya ang kalahati ng balanse ng cash at hiniling na ilipat ang natitira na bahagi ni Ben sa personal na sahod account ni Ben. Isang account na ngayon ay walang silbi na ang debit card dahil konektado ito sa pangunahing account na na-freeze. Nang lumabas si Isabela at Tito Alingasa mula sa bangko, mataas na ang sikat ng araw sa kalangitan. Naramdaman ni Isabela ang init ng sinag nito sa kanyang balat. Ang galing mo, Bel. Napakakalmado mo kanina sa loob. Papuri ni Tito Alingasa. Ginawa ko lang po ang dapat gawin, Tito. Matapos magpaalam sa kanyang abogado, sumakay si Isabela sa kanyang sasakyan. Umupo siya ng tahimik sa driver's seat. Sa loob ng ilang minuto, tapos na ang lahat, naikabit na niya ang time bomb at handa na itong sumabog. Ngayon kailangan na lang niyang lumayo sa lugar ng pagsabog. Kinuha niya ang kanyang telepono. May ilang mensahe, ngunit walang mahalaga. Tiningnan niya ang screen sandali. Pagkatapos ay pinindot ang power button. Isang menu ang lumabas sa screen. Pinili niya ang opsyong patayin ang kuryente. Naging itim ang screen ng kanyang telepono. Sinimulan niya ang makina ng kotse. At nagsimulang magmaneho. Hindi siya umuwi.
Hindi na iyon ang kanyang lugar. Hindi rin siya pumunta sa opisina. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Hanggang sa wakas ay nakakita siya ng isang tahimik na city park. Ipinark niya ang kanyang kotse. Bumili ng isang bote ng mineral water mula sa isang maliit na vendor at umupo sa isang bangko sa ilalim ng isang lilim na puno. Umupo siya doon sa katahimikan, sinasamahan lamang ng tunog ng hangin at huni ng mga ibon. Hindi niya iniisip si Ben. Hindi niya iniisip si Grace. Hindi niya iniisip ang anuman. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, walang laman ang kanyang isip. Nandoon lang siya. Sa sandaling iyon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hinayaan na lang niya sa tadhana ang susunod na mangyayari. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang makinang namarangyang gusali, ang kapaligiran ay malayo sa katahimikan. Nakaupo si Ben sa pribadong waiting room ng isang high-end beauty clinic. Ang silid ay idinisenyo para sa maximum na kaginhawaan. Malambot na sofa, imported na fashion magazine, libreng inumin, at malambot na instrumental na musika. Ito ay isang kapaligiran na idinisenyo upang iparamdam sa mga mayayamang kliyente. Masayang-masaya si Ben. Humigop siya ng kape na inihain ng isang nurse habang nagbubuklat ng katalog ng sports car sa kanyang tablet. Sa operating room, si Grace ay sumasailalim sa proseso ng pag-upgrade. Ang pinakamahusay na plastic surgeon sa lungsod ay abala sa paghuhugis ng bagong mukha para sa kanyang kasintahan. Isang mukha na karapat-dapat na samahan siya sa rurok ng tagumpay. Hindi na siya makapaghintay. Naaninag niya ang sarili na pumapasok sa isang social event na kasama si Grace, na bagong mukha. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Maiinggit ang kanyang mga kaibigan. Ito ang rurok ng lahat ng kanyang pagsisikap. Isang magandang tropeo na buhay. Mahina ang katok sa pinto. Pagkatapos, pumasok ang isang babae mula sa administrative section na may bahagyang matigas na ngiti. Magandang tanghali po, Sir Ben. Paumanhin po sa abala. Oo, ano yun? Tanong ni Ben. Medyo naabala sa kanyang pagmumuni-muni. Nais po naming iproseso ang bayad para sa unang bahagi ng operasyon, sir. Tulad ng napagkasunduan, sabi ng babae, habang iniaabot ang isang card reader machine. Oh, syempre, sabi ni Ben ng casual. Kinuha niya ang Platinum Corporate Credit Card mula sa kanyang wallet at ibinigay ito. Ito ay isang card na may walang limitasyong limit. Isang card na karaniwan niyang ginagamit para sa lahat ng luho ng kanyang buhay. Iniswipe ng babae ang card sa makina. Pagkalipas ng ilang sandali, naglabas ang makina ng mahinang beep at lumabas ang transaction denied sa maliit na screen nito. Tila medyo nagulat ang mukha ng babae. Paumanhin po, sir. Mukhang may aberya po. Na-decline po ang card. Kumunot ang noo ni Ben. Imposible. Subukan ulit. Siguro mahina ang signal. Muling sinubukan ng babae. Pareho pa rin ang resulta. Denied. Sir, may iba pa po ba kayong card? Tanong niya. Nagsimulang lumamlam ang kanyang ngiti. Nagsimulang kumalat ang iritasyon kay Ben. Kinuha niya ang isa pang credit card. Ngayon ay ang kanyang personal na card na konektado sa kanilang shared account. Ibinigay niya ito. Nang medyo may kaunting pagkairita. Gamitin mo ito. Muling iniswipe ng babae. Pareho pa rin ang resulta. Denied. Ngayon, talagang nalilito na si Ben. Binuksan niya ang mobile banking app sa kanyang telepono upang tingnan ang balanse. Nang subukan niyang mag-login, isang error message ang lumabas sa screen. Ang iyong account ay pansamantalang na-block. Mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay. Nagsimulang bumilis. Nang bahagya ang tibok ng puso ni Ben. Ano ang ibig sabihin nito? Na-block. Bakit niya sinubukan na i-access ang account ng kumpanya? Pareho rin ang resulta. Hindi ma-access. Ano ito? Bulong niya. Ang babae mula sa administrasyon ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala. Sir Ben, kailangan ko pong ipaalala sa inyo na ayon sa pamamaraan, hindi po namin maaaring ipagpatuloy ang operasyon kung hindi pa po nababayaran ang bayarin. Ang pamamaraan po ay kasalukuyan ng tumatakbo sa loob ng halos 2 oras. Ano ang ibig mong sabihin?
na hindi maaaring ipagpatuloy. Singhal ni Ben. Nagsimulang tumaas ang kanyang boses. Nagsimula na ang doktor. Tama po, sir. Ngunit ito po ay patakaran ng management. Kailangan ko pong mag-report agad sa aking supervisor, sabi ng babae. Pagkatapos ay nagmadali siyang lumabas ng silid. Iniiwan si Ben na nalilito at nagpapanik. Sa loob ng operating room, tensyonado ang kapaligiran. Katatapos lang ng chief surgeon sa pinakakomplikadong bahagi ng istruktura ng ilong ni Grace at akmang lilipat na sana sa bahagi ng panga. Biglang bumaling ang isang boses mula sa intercom na sumira sa katahimikan. Boses ng head nurse. Doktor, paumanhin. May problema sa bayad mula sa pasyente. Hinihiling ng management na ihinto ang pamamaraan hanggang maging malinaw ang lahat. Tumigil sa paggalaw ang buong team sa operating room. Nagkatinginan sila. Ito ay isang bangungot na senaryo. Ang paghinto ng operasyon sa gitna ng ganito ay napaka-unprofessional at may mataas na peligro. Ano ang ibig mong sabihin na huminto? Matalim na tanong ng surgeon sa intercom. Ang pasyente ay nasa ilalim ng total anesthesia. Hindi natin siya basta-basta maiiwan sa operating table. Ito po ay direktang utos mula sa direktor, Doc. Walang bayad, walang karagdagang serbisyo. Mangyaring tapusin ang pamamaraan. Sa lalong madaling panahon, na may minimum na pamantayan para sa kaligtasan ng pasyente. Mahina ang bulong ng doktor sa likod ng kanyang maskara. Minimum na pamantayan, ibig sabihin ay kailangan lang niyang isara muli ang hiwa na ginawa niya. Hindi niya maaaring ipagpatuloy upang balansehin ang hugis o pakinisin ang resulta. Kailangan niyang huminto ngayon din. Ang resulta ay magiging kalamidad, isang ilong na naoperahan ngunit hindi pa perpektong nahuhubog, isang implant sa panga na hindi pa nakakabit, at pamamaga na hindi bababa ng simetris. Sa pagkabigo, sumenyas ang doktor sa kanyang pangkat. Okay, tapusin na natin. Linisin ang sugat. Tahiin mabilis. Samantala, sa waiting room, naglalakad si Ben pabalik-balik, tulad ng isang leon sa hawla. Sinubukan niyang tawagan si Isabela, ngunit hindi aktibo ang numero nito. Sinubukan niyang tawagan ang opisina. Walang sumasagot sa desk ni Isabela. Nagsimulang kumapit ang panik sa kanya, nang mahigpit. Ano ang ginawa ni Isabela? May kaugnayan ba ito sa kakaibang kahilingan ni Isabela na mag-meeting sa bangko? Nagpadala siya ng sunod-sunod na text message sa numero ni Isabela, umaasang isa sa mga ito ay papasok. Bel, nasaan ka? Sagutin mo ang telepono. Lahat ng card ko ay na-block. Ano ang nangyari? Ito ay tiyak na kagagawan mo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Isabela, sagutin mo ako ngayon din. Lahat ng kanyang mensahe ay nagpakita lamang ng isang checkmark. Hindi na ipadala. Bumukas ang pinto ng silid. At sa pagkakataong ito, ang pumasok ay ang mismong direktor ng klinika. Isang kagalang-galang na Ginoo na may napaka-hindi magiliw na mukha. Ginoong Ben, sabi niya sa malamig na tono. Lubos akong nanghihinayang sa insidente na ito. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa aming klinika. Dahil nabigo kang tuparin ang obligasyon sa pagbabayad, napilitan kaming ihinto ang pamamaraan ng operasyon ng iyong asawa. Hindi ko siya asawa. Mabilis na putol ni Ben. Pagkatapos ay pinagsisihan niya ito. Lalo pang nanlamig ang mukha ng direktor. Hindi iyon nagbabago sa katotohanan. Ang pasyente ay kasalukuyang nasa proseso ng paggaling. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, hindi magiging ayon sa plano ang resulta. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ayon sa plano? Tanong ni Ben. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang likod. Ang ibig kong sabihin, ang resulta ay malayo sa perpekto, sir. Maaaring mas masahol pa kaysa sa orihinal na kondisyon. Inilapag ng direktor ang isang bill sa mesa. Ito ang bayarin para sa pamamaraan na naisagawa na, kasama ang bayad sa anesthesia at paggamit ng operating room. Inaasahan namin na agad mong matatapos ito. Hindi makakalabas ang pasyente sa klinikang ito hanggat hindi pa nababayaran ang bayarin. Tiningnan ni Ben ang numero sa bill.
Napakalaki pa rin ng halaga at wala siyang kahit isang sentimo. Lahat ng kanyang financial access ay naputol. Talagang naparalisa siya. Dumausdos siya sa sofa. Tiningnan ang kanyang telepono, na ngayon ay tila isang walang silbi na piraso ng metal. Hindi niya nasagot ang mga tawag niya sa panic. Hindi na ipadala ang mga galit niyang mensahe. Nawala si Isabela, at kasama niya ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan na matagal nang itinuturing ni Ben na kanya. Sa pasilyo, naririnig niya ang malabong tunog ng gulong ng stretcher. Si Grace, na may sirang bagong mukha, ay inilabas mula sa operating room. Dumating na ang bagyo, at si Ben ay nasa mismong gitna nito. Dahan-dahan ang pagdating ng kamalayan, tulad ng paglangoy mula sa ilalim ng madilim na karagatan patungo sa ibabaw. Ang unang naramdaman ni Grace ay sakit. Hindi matalim na sakit, kundi mapurol, pulso, at pumipiga na sakit. Ang buong mukha niya ay tila masikip, namamaga, at dayuhan. Para bang may nagtanggal ng kanyang mukha at ibinalik ito ng masyadong mahigpit. Ang pangalawa niyang napansin ay ang benda. Ang makapal na patong ng gasa ay nakabalot sa kanyang ulo. Nagiiwan lamang ng maliliit na butas para sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin. Nakita niya ang puting kisame at naramdaman ang nakatutusok na amoy ng antiseptiko. Nasa recovery room siya. Tapos na ang operasyon. Sa ilalim ng lahat ng benda at sakit na ito, ay nagtatago ang isang obra maestra. Isang bagong mukha na magbabago sa kanyang buhay. Isang maliit na ngiti na masakit, ay sumubok na mabuo sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita si Ben na nakaupo sa isang upuan sa sulok ng silid. Hindi siya tinitingnan ng lalaki. Nakatingin lang siya ng walang laman sa bintana, hawak niya ang cellphone niya, nakayuko ang balikat niya. Inakala ni Grace na nag-aalala lang si Ben sa kanyang kondisyon. Ben! Tawag niya. Malat ang boses at mahina dahil sa benda. Nagulat si Ben at lumingon sa kanya. May kaluwagan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding iba pa. Isang bagay na hindi mabasa ni Grace. Gising ka na? Ang sakit! Reklamo ni Grace. Pero okay lang. Sabi nila. Ang ganda ay nangangailangan ng sakripisyo. Paano ang operasyon? Ano ang sabi ng doktor? Naging maayos naman ang lahat, di ba? Sunod-sunod na lumabas ang mga tanong, dala ng sigla at pag-asa. Tumayo si Ben at lumapit sa kama. Hindi siya ngumiti. Maayos. Kailangan mo lang magpahinga ngayon. Masyadong maikli ang sagot. Naramdaman ni Grace ang unang masamang pakiramdam. Iyon lang? Wala nang ibang sinabi ang doktor? Ano ang resulta? Magiging kasing ganda ba ako ng inaakala natin? Grace, magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin mamaya. Sabi ni Ben, na iniiwasan ang tingin ni Grace. Sa sumunod na 2 araw, nabuhay si Grace sa marangyang puting kulungan na iyon. Inalagaan siya ng mga nurse. Binibigyan ng pain reliever at likidong pagkain. Ngunit ang kapaligiran sa silid ay mabigat. Naging tahimik si Ben at madaling magalit. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol niya sa telepono. Nakikipag-usap ng mahina at may diin. Narinig ni Grace ang mga bahagi ng pangungusap, tulad ng, "Wala akong pera ngayon. Bigyan mo ako ng oras." Kasalanan niya ang lahat ng ito. Inakala ni Grace na na-stress si Ben sa trabaho. Hindi niya alam na siya ang sentro ng lahat ng problema. Sinubukan ni Grace na aliwin ang sarili sa pag-iisip ng kanyang bagong mukha. Naaninag niya na ang salamin ay magpapakita ng isang mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili. Mas payat na ilong, isang V-shape na panga, mas matataas na cheekbones. Siya ang magiging sentro ng atensyon. Painggitin niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Gagawin niyang parang katulong si Isabela sa tabi niya. Ang imahinasyon na iyon, ang naging tanging lakas niya, upang pigilan ang sakit at pagkabagot. Sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw. Sinabi ng doktor na maaari nang tanggalin ang pangunahing benda. Malala pa rin ang pamamaga, ngunit makikita na ang pangunahing hugis. Pumasok ang isang nurse, na may dalang tray na naglalaman
ng mga kagamitang medikal. Nakatayo si Ben sa sulok ng silid, tila mas kinakabahan kaysa kay Grace. Sa isang mahusay na galaw, sinimulan ng nurse na putulin ang benda. Layer by layer, ay bumukas ang gasa na nagpapakita ng namamaga at lilang balat. Ipinikit ni Grace ang kanyang mga mata. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang sensitibong balat ng mukha. Tapos na, mahinahong sabi ng nurse. Dahan-dahang idinilat ni Grace ang kanyang mga mata. Salamin, bulong niya. Gusto ko ng salamin. Nag-alinlangan sandali ang nurse. At pagkatapos ay sumulyap kay Ben. Umiling lang si Ben ng bahagya, na para bang sinasabi, huwag, ngunit nakita siya ni Grace. Bakit? Ano ang problema? Bigyan mo ako ng salamin. Hiling niya. Nagsimulang magpanik ang kanyang boses. Sa pag-aalinlangan, kinuha ng nurse ang vanity mirror mula sa drawer at ibinigay kay Grace. Medyo nanginginig ang kamay ni Grace nang tanggapin ito. Huminga siya ng malalim. Naghanda para makita ang isang himala. Pagkatapos ay itinaas niya ang salamin sa tapat ng kanyang mukha. Ang sumalamin ay hindi isang himala. Ito ay isang bangungot. Ang mukha sa salamin ay sa kanya, ngunit hindi rin. Ang mukha ay malubhang namamaga. Inaasahan na niya iyon, ngunit ang pamamaga ay hindi pantay. Ang kanyang kanang pisngi ay mas malaki kaysa sa kanyang kaliwang pisngi, na nagpapamukha sa kanyang buong mukha na baluktot. Ang kanyang ilong, na dapat sana'y maging mas matangos at tuwid, ay ngayon ay bahagyang baluktot sa isang gilid na may pula at magaspang na peklat sa ilalim nito. Ang bahagi sa paligid ng kanyang panga ay kulay asulitim at ang hugis nito ay hindi tila natural. Hindi ito mukha ng isang anghel. Ito ay isang mukha na resulta ng isang nabigong proyekto, isang nakakatakot na karikatura ng kung ano sana ay pagiging perpekto. Tahimik. Tinitigan ni Grace ang kanyang refleksyon nang hindi kumikislap. Hindi niya nakilala ang taong nasa salamin. Nanginginig ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, ay isang tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi mga salita, kundi isang mahabang iyak na puno ng takot at pagkawala ng pag-asa. Nahulog ang salamin mula sa kanyang nanghihinang mga kamay. Nabasag sa mga piraso sa sahig na tile. Hindi maaari, hikbi niya. Hindi ito ang aking mukha. Ano ang ginawa ninyo sa akin? Lumingon siya kay Ben. Ang kanyang mga mata ay ligaw, puno ng luha at galit. Ano ang ginawa mo, Ben? Sabi mo ito ang pinakamahusay na klinika. Ang pinakamahusay na doktor. Bakit naging ganito ang mukha ko? Parang halimaw. Si Ben, na matagal nang pinigilan ang lahat ng presyon, ay sa wakas ay sumabog. Ang panik, ang pagkakasala, at ang pagkasuklam, na lihim niyang naramdaman. Nang makita ang bagong mukha ni Grace, lahat ay umapaw. Tumahimik ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa sterile room. Sa tingin mo gusto kong maging ganito? Naganap ang lahat ng ito dahil walang pera. Naantala ang operasyon sa kalagitnaan. Ang pag-amin ay lumabas na lang. Walang filter. Tumigil sa pag-iyak si Grace. Ang kanyang namamaga na mukha ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Ano ang ibig mong sabihin? Walang pera. Sabi mo handa na ang lahat. Nakahanda na nga ako. Tugon ni Ben. Desperado ang kanyang boses. Ngunit kinuha ng asawa ko ang lahat. Nablock niya ang lahat ng account ko. Lahat ng card ko. Kinuha niya ang lahat ng pera ng kumpanya. Wala na tayong natitira. Natrap tayo dito. Ang katotohanan ay tumama kay Grace ng mas malakas kaysa sa sakit sa kanyang mukha. Kaya, ang lahat ng ito ay hindi dahil sa maling practice ng doktor. Ang lahat ng ito ay dahil kay Isabela, ang babaeng kanyang ininsulto, na itinuring niyang mahina at nakakabagot, ay nagawa palang gumanti ng napakalaki at nakakawasak. Hindi lamang nabigo ni Isabela na maging maganda, ginawa rin ni Isabela na maging pangit siya. Ang kanyang hysterical na reaksyon ay naging hindi makontrol na galit. Nagsimula siyang maghagis ng anumang maabot niya, tissue box,
baso ng tubig, maging ang kanyang tray ng tira-tirang pagkain. Wala akong pakialam sa pera mo o sa asawa mo. Sigaw niya habang umiiyak. Tingnan mo ang mukha ko. Kasalanan mo ito. Dapat mong tiniyak na maayos ang lahat bago mo ako dinala rito. Nabigo ka. Ikaw ay isang nabigong lalaki. Ang insulto na iyon ay tumusok sa ego ni Ben. Ang babaeng minsan ay sumasamba sa kanya, ay tinatawag siyang nabigo. Ang peking pagmamahal na itinayo sa material at hitsura ay nagkahiwalay sa loob ng ilang minuto. Oh, kaya ngayon kasalanan ko? Ganti ni Ben ng may paghamak. Sino ang patuloy na nagrereklamo na gusto ng operasyon? Sino ang hindi kailanman nasiyahan sa anumang ibinigay ko? Ikaw ay sakim? Grace? At ngayon, tingnan mo ang resulta. Nagsigawan sila, nagsisihan. Sa loob ng puting silid na dapat sana ay magiging saksi sa kapanganakan ng isang bagong kagandahan. Nagmamadaling pumasok ang mga nurse na sinusubukang pakalmahin, ngunit hindi nagtagumpay. Natapos na ang kanilang magandang panaginip. Ang natitira na lamang ay 2 taong nakulong sa bunga ng kanilang kasakiman na may sirang mukha bilang isang walang hanggang monumento ng kanilang pagkabigo. Kung paano nakalabas si Ben sa klinikang iyon, ang proseso ay isang bangungot na puno ng kahihiyan. Kinailangan niyang tawagan isa-isa ang kanyang mga kaibigan, humingi ng pautang sa iba't ibang peking dahilan, karamihan ay tumanggi. Sa wakas, isang matagal ng kaibigan na naawa ay pumayag na magpautang ng isang halaga ng pera, ngunit hindi sapat upang mabayaran ang buong bill. Ang huli niyang paraan ay ang ibenta ang limited edition na relo na nakasuot sa kanyang pulso. Ang regalo na relo mula kay Isabela. Pumunta siya sa isang pawn shop sa mall. Ang lalaki sa likod ng display case ay nag-aalok ng relo sa presyo na mas mababa kaysa sa orihinal nitong halaga. Walang pagpipilian si Ben. Tinanggap niya ang pera nang may pakiramdam ng kawalan. Ibinenta niya ang alaala ng kanyang kasal upang bayaran ang kabiguan ng kanyang pangangalo niya. Ang biyahe pauwi ay parang biyahe sa impyerno. Nakaupo si Grace sa upuan ng pasahero. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng malaking scarf at sunglasses. Maging nang magsimula ng lumubog ang araw, paminsan-minsan ay mahina siyang humihikbi. Paminsan-minsan ay nagrereklamo tungkol sa kanyang sakit. Tahimik lang si Ben. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Nakakuyom ang kanyang panga. Wala nang matatamis na salita o pambobola. Ang naroroon lamang ay isang katahimikan na puno ng puot at pagsisisi. Walang ibang patutunguhan si Ben. Masyadong maliit ang inuupahang apartment ni Grace at hindi niya ito kayang bayaran. Hindi opsyon ang bahay ng kanyang mga magulang. Ang tanging natitirang lugar ay ang bahay na matagal na niyang tinatawag na sa kanya. Ang bahay na kanyang tinitirahan, kasama si Isabela. Uuwi siya upang harapin si Isabela at bawiin ang lahat. Sa kanyang isip, pakiramdam pa rin niya na siya ang pinuno ng pamilya, na may karapatan sa lahat. Nang pumasok ang kotse sa bakuran ng bahay, nakita ni Ben na bukas ang ilaw sa loob. Naroon si Isabela. Ang isang bahagi niya ay galit. Ang isang bahagi naman ay gumaan ang pakiramdam. Malapit nang matapos ang laban na ito. Maghintay ka sa kotse, utos niya kay Grace. Ayaw kong mag-isa. Daing ni Grace. Kung ganoon, huwag kang gumawa ng ingay. Singhal ni Ben. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Gamit ang kanyang susi. Sa loob, lahat ay tila normal. Malinis, maayos, at amoy sampagwita. Ang tahimik na kapaligiran ay taliwas sa kaguluhan sa kanyang puso. Nakita niya si Isabela na nakaupo sa hapagkainan. Nagbabasa ng libro habang umiinom ng tasa ng tsaa. Napakatahimik ng babae, na para bang walang kakaibang nangyari. Nang makita ang katahimikan na iyon, nagsimulang umapoy ang galit ni Ben. Isabela, tawag niya ng malakas. Dahan-dahang isinara ni Isabela ang kanyang libro. Minarkahan ang pahina. Pagkatapos ay lumingon kay Ben. Walang pagkagulat sa kanyang mukha. Tila hinihintay na niya ang pagdating ni Ben. Umuwi ka na? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Singhal ni Ben. Lumapit siya. Sinundan ni Grace
na nagtatago sa likod niya, tulad ng isang takot na bata. Ano ang ginawa mo? Sinira mo ang buhay ko. Tiningnan ni Isabela si Grace sandali sa scarf at sunglasses na tila kakaiba sa loob ng silid. Pagkatapos ay muling tiningnan si Ben. Hindi ko sinira ang buhay mo. Iniligtas ko ang kumpanya ko. Kasinungalingan, sigaw ni Ben. Ninakaw mo ang lahat ng pera ko. Sinasadya mo itong gawin. Tumayo si Isabela. Hindi siya nagpakita ng takot kahit kaunti. Umupo ka, sabi niya sa kalmadong tono. May kailangan tayong tingnan. Nang magkasama, naglakad siya, papunta sa sala. Sa mesa kung saan nakahiga ng maayos ang ilang tumpok ng dokumento. Walang ganang sumunod sina Ben at Grace. Simulan natin ang ating maliit na audit, sabi ni Isabela. Kinuha niya ang unang dokumento. Isang financial report ng kumpanya na minarkahan niya ng pulang highlighter. Ito ay isang transfer na nagkakahalaga ng EN 500,000 sa isang fictitious real estate company. Ito ay tinatawag na paglustay ng pondo. Ben, ang parusa ay pagkakakulong. Nanahimik si Ben. Namutla ang kanyang mukha. Kinuha ni Isabela ang pangalawang tumpok. Ang mga papel ay mga printout mula sa social media page ni Grace, kumpleto sa mga petsa at caption. Sa tabi nito ay isang talahanayan na naglalaman ng listahan ng lahat ng business trips at overtime ni Ben. Ang mga petsa ay perpektong tumutugma. At ito ang paglalaan ng pondo ng kumpanya na ginamit mo. Mga bag, bakasyon, marangyang hapunan. Lahat ng ito ay walang kaugnayan sa aming negosyo, hindi ba? Yumuko si Grace. Umaasang lalamunin siya ng sahig. Pagkatapos ay kinuha ni Isabela ang huling piraso ng papel mula sa tumpok. Isang screenshot ng isang pag-uusap sa telepono. Ang pag-uusap kung kailan ininsulto siya ni Grace. Inilagay niya ito sa harap mismo ni Ben. At ito ang dahilan kung bakit naubos ang pasensya ko. Binasa ni Ben ang mga mensahe. Mukha siyang boring. Na-upgrade na bersyon. Tiningnan niya si Grace. Pagkatapos ay tiningnan si Isabela. Sa unang pagkakataon, ay nakita niya kung gaano siya katanga at kalupit. Wala siyang masabi. Ang lahat ng kanyang armas ay inalis. Talo na siya. Isabela, paumanhin. Bulong niya isang huling. Nakakaawang pagtatangka. Nalito lang ako. Tiningnan siya ni Isabela hindi nang may galit, kundi nang may habag. Ang salitang paumanhin ay hindi makapagbabalik ng tiwala na sinira mo. Ang salitang paumanhin ay hindi rin makapagbabalik ng pera ng kumpanya na nilustay mo. Pagkatapos, ay kinuha niya ang isang makapal na brown na sobre mula sa ilalim ng tumpok ng mga dokumento at inilagay ito sa ibabaw ng lahat. At ito ang katapusan ng lahat ng ito. Binuksan ni Ben ito nang nanginginig ang kamay. Ang lahat ng asset ng kumpanya sa personal na pangalan ay naisiguro ko na. Paliwanag ni Isabela. Ibenta ang bahay na ito. Ang kalahati ng kinita mula sa pagbebenta ay magiging bahagi mo. Pagkatapos bawasan ang mga pagkalugi ng kumpanya na iyong sanhi, marahil ay hindi gaanong matitira. Lumugmok si Ben sa sofa. Lubos na nawasak ang kanyang mundo. Nawala ang kanyang negosyo. Ang kanyang kayamanan. At ngayon ang kanyang bahay. Lumingon siya kay Grace, na humihikbi pa rin sa likuran niya. Ang babaeng buong tapang niyang ipinaglaban, ay naging pinakamalaking pasanin niya ngayon. Tiningnan sila ni Isabela sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ben na wasak, at si Grace na itinatago ang kanyang sirang mukha. Walang pakiramdam ng tagumpay sa kanyang puso. Ang naroroon lamang ay kaluwagan. Kaluwagan dahil natapos na sa wakas ang bangungot na ito. Kinuha niya ang kanyang handbag, na inihanda niya malapit sa pinto. Naglakad siya sa kanilang tabi, nang walang anumang sinabi. Nang subukang tawagan muli ni Ben ang kanyang pangalan, Isabela, huminto siya sandali sa pinto ngunit hindi lumingon. Huli na, Ben, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa katahimikan ng silid. Ngayon, enjoy mo na ang pangit mong kabit. Sa mga salitang iyon, lumabas siya. Sumara ang pinto sa isang mahinang klik, ngunit tila final. Ang tunog na iyon
ay nagmarka ng pagtatapos ng isang kabanata sa kanyang buhay at ang simula ng isang bagong kabanata. Sa loob, naiwan sina Ben at Grace sa katahimikan, napapaligiran ng mga guho ng kastilyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo ng magkasama. Dahil sa matibay na ebidensya ng paglustay ng pondo, walang nagawa si Ben kundi sumang-ayon sa lahat ng kondisyon ni Isabela. Pinayuhan si Ben ng kanyang abogado na pumirma sa isang legal separation agreement at isurrender ang kanyang karapatan sa maraming asset upang maiwasan ang kasong kriminal. Ang proseso ng kanilang paghihiwalay ay naging tahimik. Hindi naramdaman ni Isabela ang kalungkutan o kagalakan. Naramdaman lang niya ang kaluwagan, na para bang isang mahaba at nakakapagod na kabanata sa kanyang buhay, ay sa wakas ay natapos na. At ngayon sa kanyang harapan, ay nakalatag ang mga walang laman na pahina na maaari niyang isulat sa sarili niya. Ang kanyang unang hakbang ay ang umalis sa bahay na iyon. Ang bahay na puno ng magagandang alaala, na ngayon ay tila mapait at masasamang alaala na napakasakit alalahanin. Nagrenta siya ng isang simpleng apartment sa sentro ng lungsod. Hindi malaki ang apartment, isang silid tulugan lang, ngunit malalaki ang mga bintana, at ang tanawin ay ang kislap ng mga ilaw ng lungsod na hindi natutulog. Hindi siya nagdala ng maraming bagay mula sa kanyang dating buhay. Tanging ang kanyang mga damit, mga libro, at ilang personal na bagay na mahalaga sa kanya. Ang natitirang mamahaling kasangkapan sa bahay ay iniwan niya para ibenta kasama ng bahay. Ayaw niyang may anumang bagay na makapagpaalala sa kanya kay Ben. Ang mga unang araw sa kanyang bagong apartment ay ginugol niya sa muling pagsasaayos, pagpipinta ng dingding sa kanyang paboritong kulay, pagbili ng bagong kasangkapan na akma sa kanyang panlasa, at pagpuno ng bawat sulok ng mga berdeng halaman. Ang proseso na iyon ang naging therapy niya. Bawat pako na kanyang idiniin sa dingding, bawat paso ng bulaklak na kanyang inilagay sa balkonahe, ay tila isang pagkilos upang bawiin ang kanyang buhay. Ito ang kanyang palasyo. Gaano man kaliit, at siya ang nag-iisang reyna dito. Matapos ang usapin sa tirahan, sinimulan ni Isabela na isipin ang susunod na hakbang. Mayroon siyang sapat na malaking kapital. Ang pera ng kumpanya na matagumpay niyang nailigtas pagkatapos bawasan ang mga karapatan ng mga empleyado at iba pang mga obligasyon sa negosyo, ay ganap nang sa kanya sa legal na paraan. Maaari sana niyang ideposito ang pera na iyon at mamuhay ng komportable mula sa interes nito. Ngunit hindi si Isabela, ang tipo ng tao na kayang manahimik. Kailangan niya ng layunin. Kailangan niya ng isang bagay na itatayo. Dumating ang ideyang iyon isang gabi. Habang ginagawa niya ang kanyang routine sa pag-aalaga ng mukha, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Naalala niya muli ang pangiinsulto ni Grace. Mukhang boring. Hindi na masakit ang insulto na iyon. Sa halip, nagdulot ito ng isang tanong sa kanyang isip. Bakit madalas na pinaparamdam sa mga babae na hindi sila sapat? Bakit ang industriya ng kagandahan ay labis na nahuhumaling sa pagbabago, matinding pagbabago, at na-upgrade na bersyon, na para bang ang ating tunay na sarili ay isang bigong produkto na kailangang patuloy na ayusin? Sinimulan niya ang pagsasaliksik. Ilang araw siyang gumugol sa harap ng kanyang laptop. Pinag-aaralan ang merkado ng skincare sa Pilipinas. Nakita niya ang daan-daang tatak na nagbebenta ng parehong mga pangako. Mas puting balat, mas payat na mukha, isang ganap na bagong hitsura. Lahat ay tila sumisigaw. Hindi ka sapat. Ngunit ang aming produkto ay maaaring magbago sa iyo. Nakita ni Isabela ang isang pagkakataon, isang puwang sa merkado. Paano kung mayroong isang brand na nagdadala ng kabaligtaran na mensahe? Isang brand na hindi nagbebenta ng pangarap na maging ibang tao, kundi naghihikayat sa mga babae na mahalin at alagaan ang kanilang sarili, kung ano sila. Ang filosofiya ay simple. Alagaan ang sarili, hindi baguhin ang sarili. Ang ideyang iyon ay nagliyab ng espiritu sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang misyon. Gusto niyang bumuo ng isang positibong bagay mula sa kanyang negatibong karanasan. Babaguhin niya ang pang-iinsulto na minsan niyang natanggap at gagawin itong pundasyon para bigyang kapangyarihan ang ibang mga babae.
Sa bagong sigla, sumisid si Isabela sa trabaho. Hindi na siya isang finance director na nakikitungo lamang sa numero. Siya ngayon ay isang pioneer. Ipinarehistro niya ang kanyang sariling pangalan ng kumpanya. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip ng pangalan, pinili niya ang Aurabella. Pinagsamang Aura at ang kanyang pangalan, Isabela. Isang pangalan na nagpapahiwatig ng kagandahan na nagmumula sa loob. Napagtanto niya na hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng isang eksperto. Sa pamamagitan ng koneksyon ng isang matagal ng kaibigan sa universidad, ipinakilala siya sa isang napakatalino na batang chemist na nagngangalang Cherry. Katatapos lang ni Cherry nang may pinakamataas na parangal at may malaking hilig sa pagbubuo ng mga kosmetiko na gumagamit ng mga natural na sangkap ng Pilipinas. Nagkita si Isabela at Cherry sa isang coffee shop. Masigasig niyang ipinaliwanag ang kanyang pananaw tungkol sa Aurabella. Hindi niya pinag-usapan ang tungkol sa mga target sa pagbebenta o profit margin. Pinag-usapan niya ang tungkol sa filosofiya, tungkol sa mensaheng nais niyang iparating. Nakikinig si Cherry nang may kumikinang na mata. Nagsawa na ako sa pagtatrabaho sa mga lab ng malalaking kumpanya na inuutusan lang akong gumawa ng mga kopya ng mga dayuhang produkto na may mas murang sangkap, sabi ni Cherry. Ang ideya ni Ate Isabela, ito ang pinapangarap ko. Isang tapat na produkto, kaya nabuo ang partnership. Pinamahalaan ni Isabela ang bahagi ng negosyo, estratehiya, at pagpopondo. Si Cherry ang naging pinuno ng research and development. Nagrenta sila ng isang maliit na laboratorio. Doon nagsimula ang mahika. Ilang buwan silang nagugol sa pananaliksik at pagpapaunlad. Hindi gusto ni Isabela na kumuha ng shortcut. Siya at si Cherry ay naglakbay sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas upang hanapin ang pinakamahusay na natural na hilaw na materyales. Green tea extract mula sa mga plantasyon sa Cordillera. Sandalwood oil mula sa Palawan. Mangosteen extract na mayaman sa antioxidants. Direktang kasangkot si Isabela sa bawat proseso. Sinubukan niya ang bawat sample ng formula sa kanyang sariling balat. Mayroong 12-dosenang mga formula na nabigo, mayroong masyadong malagkit, mayroong hindi maganda ang amoy, mayroong nagdulot ng bahagyang iritasyon, ngunit hindi sila sumuko. Matapos ang halos 1 taon ng pagsusumikap, sa wakas ay nagtagumpay silang lumikha ng kanilang unang 5 produkto. Isang banayad na facial cleanser, isang moisturizing serum, isang daily moisturizer, sunblock, at isang nakapapawi na facial mask. Lahat ng produkto ay gawa ng walang matatapang na kemikal, walang artipisyal na pabango, at hindi sinubukan sa mga hayop. Ang susunod na yugto ay packaging at branding. Nakipagtulungan si Isabela sa isang batang graphic designer upang lumikha ng visual identity ng Aurabella. Ang disenyo ay simple, malinis, at elegante. Walang labis na pahayag sa packaging. Tanging listahan lamang ng mga tapat na sangkap at malinaw na direksyon para sa paggamit. Ang paglulunsad ng Aurabella ay hindi ginawa sa pamamagitan ng isang malaking party o mamahaling advertisement. Pinili ni Isabela na ilunsad ito online. Gumawa siya ng isang magandang website at mga social media account. Ang pinakamalaking kapital sa marketing ay ang kuwento sa likod ng brand. Sa araw ng paglulunsad, si Isabela mismo ang sumulat ng kanyang unang post. Isinalaysay niya, nang hindi nagbabanggit ng pangalan, kung paano isinilang ang Aurabella mula sa isang masakit na karanasan, kung paano niya natutunan na ang pag-aalaga sa sarili ay ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal sa sarili. Ang post ay tapat, personal, at nakakaantig. Pindutin niya ang publish button. Pagkatapos ay naghintay siya. Sa simula ay dahan-dahan. Ibinahagi ng ilang kaibigan ang kanyang post. Pagkatapos ay ang mga kaibigan ng mga kaibigan. Pagkatapos ay nakita ng isang beauty blogger na may malaking followers ang brand at interesado sa kwento nito. Binili niya ang produkto. Sinubukan ito. At nagbigay ng napaka-positibong review. Mula doon, nagsimulang umikot ang bola ng nyebe. Nagsimulang dumating ang mga order isa. Pagkatapos ay 10,
pagkatapos ay 100. Sila ni Cherry ay nag-iimpake ng bawat pakete. Nang manu-manu mula sa isang maliit na silid sa apartment ni Isabela na ginawa niyang pansamantalang bodega. Bawat gabi, pagkatapos ng 12 oras na trabaho, si Isabela ay uupo sa harap ng kanyang laptop at magbabasa ng mga review at komento mula sa mga customer. Pakiramdam ko mas malusog ang balat ko, sulat ng isang tao. Gusto ko dahil ang produkto na ito ay hindi nangangako ng sobra-sobra, sulat ng iba. Salamat sa pagpapakaramdam sa akin ng komportable sa sarili kong balat, sulat pa ng isang customer. Sa pagbabasa ng mga komento na iyon, naramdaman ni Isabela na nabayaran ang kanyang pagod. Hindi lang siya nagbebenta ng produkto, nagbebenta siya ng isang ideya. At ang ideya na iyon ay tinanggap ng maayos. Ngumiti siya mula sa mga guho ng kanyang kasal. Hindi lang niya nagawang buuin muli ang kanyang buhay. Nagtatayo siya ng isang kastilyo. Isang matatag na kastilyo na siya mismo ang nagtayo mula sa wala. 2 taon ang lumipas na parang isang kisap mata. Para kay Isabela, ang 2 taon na iyon ay isang panahon ng walang humpay, na pagsisikap na nagbunga ng mga resulta, na lampas sa kanyang pinakamalaking pangarap. Hindi na isang maliit na tatak ang Aurabella, na nagpapatakbo mula sa isang apartment. Ngayon, ang Aurabella ay isa sa mga pangunahing manlalaro sa industriya ng kagandahan sa Pilipinas. Ang mga produkto nito ay maayos na nakadisplay sa mga istante ng malalaking tindahan ng kosmetiko sa buong bansa. Ang kanyang kumpanya ay may sariling opisina na, sa isang modernong gusali ng opisina na may 12 empleyado. Nagbago mismo si Isabela. Hindi ang kanyang hitsura, kundi ang kanyang aura. Naging respetado siyang CEO. Madalas na lumalabas ang kanyang mukha sa mga cover ng business magazine. Inimbitahan siya bilang tagapagsalita sa iba't ibang seminar sa pagnenegosyo. Ibinahagi niya ang kanyang kuwento tungkol sa pagtatayo ng negosyo mula sa wala. Naging simbolo siya ng lakas at pagbangon para sa maraming kababaihan. Mayaman siya, independent, at higit sa lahat, masaya siya. Isang kalmado at matatag na kaligayahan na hindi nakasalalay sa pagpapatunay ng sinuman. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang makipot na eskinita, sina Ben at Grace ay namumuhay ng isang buhay na kabaligtaran ng tagumpay ni Isabela. Matapos ang legal separation, ang negosyo ni Ben, na nawalan na ng pinansiyal na pundasyon, ay sa wakas ay nalugi. Nawasak ang kanyang pangalan sa mga bilog ng negosyo. Walang investor ang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Napilitan siyang ibenta ang kanyang mamahaling kotse at lahat ng kanyang branded na gamit para lang mabuhay. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang sales staff sa isang maliit na kumpanya na may maliit na sweldo. Ang lalaking laging nakasuot ng maayos na mamahaling suit, ngayon ay mas madalas na nakikita na pagod na may bahagyang kupas na kamisa. Si Grace ang pinakamalaking pasanin niya. Hindi na talaga gumaling ang kanyang mukha. Ang sunod-sunod na mamahaling corrective surgeries, na ang bayad ay nakuha mula sa natitirang ari-arian ni Ben at mga pautang mula sa mga kamag-anak, ay hindi gaanong nakatulong. Sa halip, nag-iwan ng operasyon ng manipis na peklat sa ilang bahagi. Hindi na baluktot ang kanyang mukha, ngunit tila matigas at hindi natural. Ang kagandahang minsan niyang ipinagmamalaki ay tuluyan nang nawala. Nakatira sila sa isang maliit at baradong inuupahang bahay. Ang kanilang relasyon ay hindi na batay sa pag-ibig o pagnanasa, kundi sa isang nakalalason na pagdepende. Si Grace, na hindi na makapagtiwala sa kanyang hitsura upang makuha ang gusto niya, ay naging isang babaeng puno ng galit at pagsisisi. Patuloy niyang sinisisi si Ben sa kanyang masamang kapalaran. Si Ben, napagod na sa trabaho at sa pagpapasa ng kanilang buhay, ay sinasagot siya ng mga pagmumura. Ang mga pagtatalo ay naging background music sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang karma ay sa wakas ay naihain para sa publiko sa pamamagitan ng pinakamalupit na medium, ang internet. Nagsimula sa isang online gossip forum. Isang miyembro na marahil ay matagal na nilang kakilala ang nagsimula ng thread na pinamagatang Remember Ben, Arya, Satya, and Isabela. Tingnan ang kanilang kapalaran ngayon. Muling sinuri ng thread ang mga panahong kasagsagan ni na Ben at Isabela.
kasama ang kanilang mga lumang litrato mula sa mga social event. Pagkatapos ay isinalaysay ng manunulat ang kuwento ng pangangalunya ni Ben kay Grace at kung paano binaligtad ni Isabela ang sitwasyon. Bilang rurok, ipinakita ng manunulat ang cover ng magazine na nagtatampok kay Isabela bilang matagumpay na CEO ng Aurabella. Agad na naging viral ang thread. Maraming tao ang nakatanda sa mag-asawa at nagulat sa kuwento sa likod nito. Ngunit ang tunay na pagsabog ay nangyari pagkalipas ng ilang araw. Hindi sinasadyang nakita ng isang netizen si Ben at Grace na nag-aaway sa parking lot ng isang pampublikong ospital. Umiiyak si Grace habang sinisigawan siya ni Ben. Kinuha ng netizen ang kanilang litrato ng palihim mula sa loob ng kanyang kotse. Malabo ang litrato at mababa ang kalidad, ngunit sapat na malinaw upang ipakita kung sino sila. Si Ben, na tila mas matanda at hindi inaalagaan. At si Grace, na may kakaiba at galit na mukha. In-upload ang litrato sa nasabing gossip thread. At pumutok ang internet. Ang kaibahan sa pagitan ng buhay ni Isabela at ng buhay nilang dalawa ay masyadong matingkad para balewalain. Mabilis na kumalat ang kwento sa lahat ng social media platform. Inangat ito ng mga malalaking gossip account. Naging trending topic ang hashtag na Karma Kabit. Ang mga netizen, sa kanilang kolektibong kapangyarihan, ay naging hukom at hurado. Walang humpay ang pagbuhos ng digital na pambabatikos. Naku! Ito ang tinatawag na instant karma. Ang asawa ay lalong naging matagumpay at kumikinang. Ang lalaki at ang kabit niya ay naging pulubi. Sulat ng isang Twitter user. Ang mukha raw ng kabit ay ia-upgrade. Bakit naging ganoon ang resulta? Siguro parusa sa kanya, kaya nasira ang mukha. Pahayag ng isa pa sa Instagram. Saludo kay Isabela. Ang pag-iwan ng basura ay talagang mas nakapagpapalusog sa katawan at kaluluwa. Ang lalaki din ay napakatanga. Mayroon na siyang matalino at klase na asawa. Pinili pa ang puro mukha lang. Ngayon, pareho silang wasak. Maging ang tatak na Aurabella ay naapektuhan. Ang benta ng mga produkto ng Aurabella ay lumobo. Ang kanyang kuwento ay naging pinakamabisang libreng marketing tool. Bumili ng kanyang mga produkto ang mga kababaihan sa buong Pilipinas bilang pagsuporta kay Isabela. Para kina Ben at Grace, ang pambabatikos ay impyerno sa lupa. Napilitan si Ben na i-deactivate ang lahat ng kanyang social media account. Sa opisina, nagsimulang magbulungan ang kanyang mga kasamahan sa likuran niya. Ang ilan ay hayagang nanunuya sa kanya. Hindi na naglakas loob si Grace na lumabas ng bahay. Sa bawat pagsubok niya, nararamdaman niyang tinitingnan siya ng lahat at pinagtatawanan. Naging preso sila sa kanilang makipot na inuupahang bahay. Isang hapon, pumasok sa kanyang opisina ang personal assistant ni Isabela nang nag-aalangan. Bebe, Isabela, paumanhin po. Nakita niyo na po ba ang balita na viral ngayon? Sinusuri ni Isabela ang disenyo ng packaging ng bagong produkto. Itinaas niya ang kanyang ulo. Anong balita? Ipinakita ng kanyang assistant ang screen ng kanyang telepono. Naroon ang isang online news article na may malaking pamagat. Ang kwento ng karma ng CEO ng Aurabella. Iniwan ng asawang ng aliwa. Ngayon ay matagumpay. Habang ang kanyang dating asawa ay namumuhay sa kahirapan. Tiningnan ni Isabela ang malabong larawan ni Ben at Grace na nag-aaway. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Walang emosyon sa kanyang mukha, walang kasiyahan, walang awa. Ang naroroon lamang ay isang pakiramdam ng pagiging estranghero na para bang tinitingnan ang buhay ng ibang tao na walang kinalaman sa kanya. Ibinigay niya ang telepono sa kanyang assistant. Hindi na sila bahagi ng buhay ko. Mahinahon niyang sinabi. Ngayon, pakiusap. Tawagin ang marketing team. Gusto kong mag-focus tayo sa diskarte, sa paglulunsad ng ating bagong produkto. Tumango ang kanyang assistant at umalis. Bumalik si Isabela sa pagtingin sa disenyo sa kanyang mesa. Wala siyang pakialam sa pambabatikos ng mga netizen o sa kapalaran ni Ben at Grace.
Ang kanyang tagumpay ay hindi ang kanilang pagkabigo. Ang kanyang tagumpay ay ang kastilyong kanyang itinatayo. Bato sa bato. Ang kanyang tagumpay ay ang kapayapaan ng kanyang puso. Ang kanyang tagumpay ay nang makita niya ang nakaraang iyon, nang walang anumang nararamdaman, ganap na siyang malaya. Ang refleksyon sa salamin ng tagumpay. Ilang taon ang lumipas, sa isang maliwanag na gabi, si Isabela ay nasa rurok ng kanyang mundo. Gumagawa siya ng live stream sa social media mula sa kanyang marangyang opisina upang ipagdiwang ang ika-5 anibersaryo ng Aurabella. Nagniningning siya, nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng damit na may minimal na makeup na nagpapatingkad sa kanyang malusog na balat. Nag-usap siya ng mainit at may tiwala. Sinasagot ang mga tanong mula sa daan-daang libong manonood na umaagos sa comment section. Ang comment section ay isang dagat ng pagmamahal at suporta. Happy anniversary, Aurabella. Binago ng produkto mo ang buhay ko. Si Bibi. Dahil kay Bibi, Isabela, mas minahal ko ang sarili ko. Ngumiti si Isabela ng tapat habang binabasa ang bawat mensahe. Ito ang kanyang pamana. Ito ang kanyang bagong layunin sa buhay. Sa gitna ng dagat ng papuri, isang maikling komento ang lumabas. Pagkatapos ay mabilis na nilamon ng iba pang mga komento. Ang komento ay nagmula sa isang account na walang profile picture at ang username ay isang serye lamang ng mga random na numero. 2 salita lamang ang laman nito. Patawarin mo ako. Saglit na nahuli ng mata ni Isabela. Ilang split seconds lang. Hindi siya sigurado kung sino ang nagpadala. Siguro si Ben. Siguro si Grace. O baka ibang tao na nagkamali ng type. Ngunit sino man ito. Ang mensahe ay wala ng kapangyarihan na makaimpluwensya sa kanya. Hindi siya huminto. Hindi niya binago ang kanyang ekspresyon. Ipinagpatuloy niya lamang ang kanyang presentasyon. Inaanunsyo na ang bahagi ng kita mula sa ika-5 anibersaryo ay idodonate upang suportahan ang maliliit na negosyanteng kababaihan sa kanayunan. Matapos ang live stream, naglakad siya patungo sa malaking bintana sa kanyang silid. Sa ibaba, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, tulad ng hindi mabilang na mga hiyas. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babae na minsan ay wasak, na minsan ay ininsulto, ay nakatayo na ngayon nang tuwid bilang pinuno ng isang kaharian na siya mismo ang nagtayo. Ang paumanhin ay hindi na mahalaga. Ang kapatawaran ay hindi na rin angkop dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mga salita ng iba. Ang kapayapaan na iyon ay nagmumula sa loob, mula sa pagtanggap sa sarili, at mula sa kakayahang baguhin ang sugat sa lakas. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Refleksyon ng isang nagwagi, hindi dahil natalo ang kanyang mga kaaway, kundi dahil natagpuan niya ang kanyang sariling kaligayahan.